Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse is back once again. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan saan mang panig ng mundo kayo naroroon ngayon. Gusto ko lang bigyan ng reaksyon na yung huling pagtatantram ni VP Sara. Dire-diretso na tayo rito at gusto ko lang bigyan ng reaksyon yung press conference na ginawa ni VP Sara nung mga nakaraang araw. Hindi ko pa kasi nabibigyan ng reaction nito. Short reaction lang. At kahapon lang o kagabi ata lumabas yung statement naman ni Representative Sandro Marcos bilang sagot dito sa ginawa ni VP Sara na nagkaroon na naman siya ng mga kakaibang kilos at kakaibang mga salita. I would say na ang kanyang kilos at kanyang mga sinasabi ay hindi talaga angkop doon sa kanyang opisinang nire-represent na Office of the Vice President. Masyadong kakatwa or kakaiba ang mga ikinikilos at mga sinasabi ni Vice President Sara. Wala ang pagiging statesman, ika nga, o pagkakaroon ng respeto doon sa kanyang kinaluluklukang opisina. Hindi angkop ito kahit sa isang napakababang pwesto katulad ng konsehal sa barangay. Hindi nararapat yung kanyang mga pinagsasasabi at kanyang pinagkikikilos. Hindi niya ba naiisip na ang kanyang ikinikilos, ang kanyang mga sinasabi ay isang official statement bilang isang vice president ng ating bansa? Na ang kanyang mga pinagsasasabi, ang kanyang mga kinikilos ay recorded at nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo dahil siya isang vice president. Ginawa niya pang official, ginawa niya isang seryosong press conference. So nagtataka tayo bakit ganito ang kinikilos ng ating vice president. Marami na nga nagsasabi na dapat nang ito ay kumonsulta sa isang professional at nang mapatingnan ang kanyang health, especially yung kanyang pag-iisip. Marami na nagsuggest niya, marami na nagsalita tungkol sa kanyang mental health. Katulad na nga ni Senator Coco Pimentel. At marami pang iba na nagsasabi na hindi na nga normal ang kanyang mga kinikilos at kanyang mga sinasabi. Ganun na rin si Senate President Chis Escudero. Sa ating palagay na isang ordinary citizen, hindi naman talaga kailangan maging isa kang senador para maisip mo ito. Na iba talaga ang mga sinasabi, ang kinikilos ni VP Sara. Nag-umpisa pa ito noong mga nakaraang buwan na kung saan, o before that, may mga pinagsasasabi na siya na hindi rin angkop. At lalo na nga nung nagkaroon ng hearing sa Kongreso tungkol sa approval ng kanyang requested budget, kakaiba na rin yung mga kanyang kinikilos. Hindi talaga normal, no? At kini-question niya na tila siya pa ang tama against doon sa mga nag-iimbestiga o gumagawa ng hearing doon sa Kongreso. Ang dami niyang kini-question, ang dami niyang hindi dinediretsyong sagutin na mga katanungan ng mga congressmen. At ang isa pang nakakatawang sinabi niya ron, palitan daw ang presiding officer o yung chairman ng hearing na yon.
ang chairwoman actually, si Congresswoman Estela Kimbo. So hindi ba nakakatawa yon? Nasasabihin mo na palitan yung chairwoman doon sa hearing. Sino ka para ikaw magsabi kung sino ang magiging chairwoman nung pagdinig na yon? Eh ikaw ang subject ng hearing, ikaw ang subject ng pagtatanong. So wala kang karapatan na sabihin mo na palitan yung chairwoman. So doon pa lang makikitaan mo na nakakaibang kilos itong si VP Sara. Katulad na rin ng mga sagot niya kay Congressman Manuel nung tinatanong siya kung sino ang author, I mean kung sino ang editor nung ginawa niyang libro, hindi siya sumagot nung tinatanong siya, pero pagkatapos ng magtatanong ni Congressman Manuel, ang sinabi niya, ang editor daw ng kanyang libro ay si Congressman Manuel. So kakaiba talaga mga kinikilos niya. May isang instance pa na nagsasalita isang congressman, tinaas niya ang kamay niya, pinapahinto niya. At nagsasalita siya, kaganyan pa yung kamay niya. Kakaiba talaga kinikilos ng ating Vice President. So nakaka-worry. Bakit naman talagang wala siya sa kanyang hindi siya 100% in her mental. Hindi siya 100% na healthy mentally para pumasok sa ganitong klaseng trabaho. Itong ginawa niyang press conference nga na naging naging viral at naging subject ng maraming tao, naging topic ng usap-usapan, masyado nang wala sa lugar nung sabihin niya na sinabi niya raw kay Amy Marcos na kung hindi siya titigilan sa mga ginagawa sa kanya, hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi niyang hindi siya tigilan, kung ano yung mga ginagawa sa kanya. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. O kung ano man iyon na pinag-usapan nila ni Amy Marcos, wala siyang karapatan na sabihin na baka ipahukay niya yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. at itapon niya sa West Philippine Sea. Saan ka naman nakakita ng isang government official na magsasalita ng ganyang kabastusan? Isa pong kabastusan yan, desecration ng isang namayapa na. Wala pa akong narinig sa buong buhay ko na isang government official magsasalita, lalong-lalo na ang sinasabi niyang huhukay niya or ipapahukay niya daw ay isang dating presidente. Samantalang ang kanyang tatay, si Digong Duterte, pag nanood ka ng mga hearing dito sa Kongreso na meron nga ngayon, kasalukuyan nag-hearing, inirerespeto ang kanyang side. Inirespeto yung sulat na pinadala niya. Although nagpoprotesta si Congressman Paduano dahil nga wala daw authority yung abogadong gumawa ng excuse letter, walang pinadalang authorization letter coming from the former president. Pero ganun pa man ipinaglaban ni Congressman Barbers na sabihin dahil isa siyang former president, bigyan natin ng tsansa, bigyan natin ng pagkakataon na baka naman na nakaligtaan lang yung authorization at binibigyan respeto ang kanyang tatay. Isipin nyo yan,
Ilang beses na rin siyang, well, ito yung formal na invitation, pero in the past, sinasabihan na rin siya na kung maaari mag-attend siya sa hearing sa Kongreso. Pero this time, nagkaroon ng formal invitation at actually, kahapon sinasabi niya na willing siyang umattend o 2 days ago, narinig ko, willing siyang umattend sa hearing. Pero today, biglang-bigla, sinasabi niya na through the lawyer nga na masama ang pakiramdam niya. So hindi siya kailangan niya magpahinga at hindi siya mag-a-attend dito sa hearing. Yun nga ang nakasulat doon sa kanyang excuse letter. Pero makikita mo na nag-extend ng respect itong si Congressman Barbers. Pero ito, si Sara Duterte na nakaupong Vice President ng ating bansa ay magsasalita ng ganun na ipahuhukay niya ang bangkay at itatapon sa West Philippine Sea. Hindi ba sobrang kabastusan ito? Ano bang klaseng upbringing nagkaroon nito? Bakit ganito magsasalita? Nahiya. Ayoko namang questionin yung upbringing sa kanya, pero mukhang may problema somewhere. Sobra bang na-spoil itong ating Vice President? O sobra ba silang nalunod sa kapangyarihan? Lalong-lalo na nung presidente ang kanyang tatay. Hindi po maayos na pananalita yon. Kasuklam-suklam po yun. Kahit nasaang bansa, hindi dinidesecrate, hindi binabastos ang isang namayapa na. Kahit na sino pa man siya. Mataas ang pagrespeto ng mga tao sa mga namayapa. Kaya sinasabi ko nga, kakaiba ang kinikilos, kakaiba ang sinasabi nitong si Sara Duterte. Lalo na siya nga ay isang nakaupong Vice President. Ang isa pang hindi maganda na sinabi niya ay yung kesyo may ikinikwento siya during PMA rights yata yun. Hinihingi yung kanyang watch ng ating presidente, pero ang sagot daw ni Presidente Bongbong Marcos ay, why should I give you my watch? Pero of course, kwento lang ni VP Sara yon. Hindi natin alam yung side ni Presidente Bongbong Marcos. Pero nung tinanggihan daw ni Presidente Bongbong Marcos yung panghihingi ng kanyang relo, galit na galit daw siya at gusto niyang putulin ang leeg ni Presidente Bongbong Marcos. Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto kong gawin doon sa mga katabi ko. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. So, no, na-realize ko. Nagmuestra pa siya. Gusto na niya gilitin yung leeg at kunin yung ulo. Saan ka naman nakakita ng ganyang klaseng Vice President? Na magsasalita ng ganyan ka-brutal. Na walang kagalang-galang sa presidente natin na nakaupo ngayon. Binastos yung former president na namayapa na. Binastos pa rin yung ating nakaupong presidente. Napupugutan daw niya ng ulo. Anong klaseng mentalidad meron ng ating Vice President? Na napaka gruesome ng kanyang mga iniisip. Ano ba ito? Natural na ba na
Ang tanong sa inyo, natural lang ba sa inyo ang pumatay ng tao? Natural lang ba sa inyo yung magpugot ng ulo? Na parang ang pagpatay, balewala lang sa inyo? Yan ba ang mga nakikita mo sa Davao? Yan ba ang nakikita mong mga nangyayari sa Davao? Kaya ganyan na lang ang iyong mga salita na parang balewala lang sa'yo? Pumugot ng ulo ng tao? At hindi mo ba naiisip na nawalan ng na hindi bagay sa, again sinasabi ko, hindi bagay sa inuupuan mong puwesto, hindi bagay sa opisina mo bilang Vice President ang iyong mga pinagsasasabi. Nakakatakot ang mga salita ng ating Vice President. Mukha talagang may problema na dapat talagang na magkonsulta ka sa isang professional para matingnan ang iyong mental health. Hindi po pangkaraniwan ang mga binibitiwan niyong salita, hindi pangkaraniwan ang mga kilos niyo. Yung kilos niyo sa Kongreso, nung nag-iimbestiga sila tungkol sa yung requested budget, at itong press conference mo lalong-lalo na. Ang ating presidente, although talagang sa tingin ko hindi siya magbibigay ng reaction, hindi, I don't know, parang gusto niya bang parating sa ating mga mamamayang Pilipino na ang ikinikilos ng Vice President ay hindi dapat patulan? Pero official po ang ginawang statement ni VP Sara. Alam niyo naman pag nagsalita ang isang government official, ina-assume lagi na official statement 'yan. Kung sa Amerika nga 'yan, siguradong sigurado ko ay huhulihin 'yan ng mga FBI. Iimbestigahan 'yan. Kaya lang sa atin parang hindi yata gano'n ka stiff. Hindi yata gano'n ka stricto ang batas. Pero siguro nga, being a gentleman, baka hindi na mag-react ang ating presidente. Pero si Congressman Sandro Marcos hindi nakatiis. And to read partly his statement, and I quote, "However, as a son, I cannot stay silent. Why she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Besides, her bizarre temper tantrum has been condemned by a nation horrified by such displays of insensitivity towards the dead and the cruelty to the living." End of quote. Yun po ang part nung statement ni Sandro Marcos. At bakit pa ganito ang ating mga kapamilya ni ba't ba ganito ang mga pinagsasabi ng side nila Duterte? Kasama na si President at kasama yung mga anak katulad ni Baste Duterte. Na meron ding sinasabi na pagdating daw ng 2028 at nakaupo na sa bilang presidente si Sara Duterte, magpapa-appoint daw siya na isang na secretary ng National Defense. At hindi eksaktong ganito word pero parang ang pinararating niya, tudurugin daw niya yung mga criminality or mga addict somewhere in the north. Pero ang essence ay dudurugin niya ang norte. Gaya daw ng ginawa ng tatay niya sa Marawi. So ano pang klaseng mga pag-iisip meron itong mga Duterte na to? Hindi na katanggap-tanggap ang mga pinagsasabi nila. Para hindi sila bagay sa kanilang mga inuupuang pwesto. Kahit nga sa barangay hindi sila karespeto sa kanilang mga pinagsasabi. Si Baste mayor na ganoon din magsalita. Ano ba ang problema nyo sa nakaupong presidente? Hindi naman kumikibo si Bongbong Marcos. Wala naman siyang ginagawang ikakasira ng pamilya nyo.
Meron ba siyang mga sinasabi, ang pamilya ba ni President Bongbong Marcos ay mga may ginagawa at may sinasabing ikakasira ng pamilya nyo na magkakaroon kayo ng ganitong klaseng galit? Nung mga nakaraan, hindi umubra yung inyong mga maisog-maisog rally. Lahat ng klaseng pangkukumbinsin nyo para magkaroon kayo ng mga people power kuno. Na magkaroon kayo ng mga maisog rally kung saan-saan. Eh, hindi umubra. Bakit? Dahil gusto nyong pababain sa Malacanang si Bongbong Marcos. So, pag mag-iisip tayo ng maigi, kung iisipin nating maigi, bakit ganito kinikilos ng mga Duterte? Dahil ito, siguro, sa mga kasong haharapin at hinaharap na nila. Hindi na nila alam paanong didepensahan ang sarili nila sa korte. Lalo na kung dumating na yung warrant of arrest ng ICC. Dito sa Pilipinas, dito sa gobyerno natin, dito sa Pilipinas, marami nang naka-file na kaso against them. Kay Bongo, meron na, kay Bato de la Rosa, kay President Duterte, at mainit na pinag-uusapan din ang impeachment ni Sara Duterte. Pero walang kinalaman dito si President Bongbong Marcos. Eh kayo, hindi umiimik ang gobyerno, hindi umiimik ang presidente. Noon pa, mga nakaraang taon pa, gustong-gusto niya nang pababain si Bongbong Marcos, si Presidente Bongbong Marcos. Ang dami niyo nang ginawang mga efforts, ang dami niyong ginawang kababalaghan. Isa na dyan yung pulburon video. Para lang mapuwersang bumaba si President Bongbong Marcos. Pero wala nangyari. Dahil wala naman talagang ginagawang masama ang ating presidente. Nagtatrabaho lang siya ng maayos. Hindi nga kayo sinasaling, hindi kayo kinikibo. And yet, ganito ang ginagawa nyo sa kanya. Walang katapusang pangbabatikos, walang katapusang pamimintas, walang katapusang na pagtitreten. At itong huli nga, pupugutan mo pa ng ulo ang ating presidente, VP Sara. Anong klase kang vice president? Elected ka ng tao, mataas ang tingin sa inyo ng sambayan ng Pilipino. Hindi dapat ganyan ang mga pananalita ninyo. Paano kang magiging karespeto? Paano irerespeto ang opisina mo? Paano irerespeto ang pagkatao mo? Kung ang salita mo huhukayin ng isang patay at itatapon sa West Philippine Sea. Paano ko irerespeto kung ang salita mo ay pupugutan mo ng ulo ang presidente para masatisfy ang iyong galit sa kanya? Hindi ko alam saan nanggagaling yung hatred na yan. Saan nanggagaling ang hatred ng pamilya mo sa ating presidente? Hindi ko alam. Dahil hindi kumikibo ang presidente natin. Sobra na nga, walang kibo. Kahit ngayon hindi pa sumasagot doon sa inyong mga pinagagawa, sa inyong mga pinagsasasabi. Mabuti na lang nga si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos ay sumagot na. Kahit papaano. At si Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, bakit wala ka ring imik? Kabastusan na itong ginagawa ng iyong kaibigan. Dapat meron ka rin stand dito. Sobrang tapang ni Duterte magsalita, sobrang tapang ni Baste magsalita, sobrang tapang ni VP Sara magsalita. Pero pagdating sa China, ang tahimik ninyo. Katakot-takot na pambabastos sa atin ng China. Marami nang nasaktan diyan sa West Philippine Sea. Naputulan ng daliri. Na damage ang ating mga kasangkapan, ang barko. Ni katiting, wala kayong posisyon. Ni katiting, wala kayong sinabi. So yan lang muna po. At baka atakihin ako sa puso dito. Hindi ka ba naman maiinis? Yung walang imik na tao, presidente ng Pilipinas, hindi nire-respeto. Na hindi naman sila ginagalaw. Pero yung China, na sobra-sobra sukdulan ng pangwawalang hiya sa atin, wala silang posisyon. Wala silang imik. Ewan ko. Anyway,
Mga kapatid, mga kababayan, yan lang muna. Sana doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. And kindly hit the notification bell. Pati na rin yung like button. At sana i-share nyo itong video nito sa sa inyong mga kamag-anak at mga kaibigan. Thank you at makita-kita tayong muli mga kapatid, mga kababayan.